Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-uusapan na natin ang mga may init na issue pa sa lipunan. Alam nyo, ito, matitindi ho yung mga nangyayari ngayon sa ating bayan at talaga namang nakaka-excite kasi alam nyo habang ang administrasyon na ito ay todo-todo talaga para sa pagwasak kay BP Sara Duterte sa 2028. Eh yung mga circumstances at yung mga baho nila lumalabas na. So ang nangyayari tuloy, kesa na nakakabenepisyo yung mga nangyayari, wala, lalo ho silang nababaon ho sa kumunoy, ika nga. Bawat galaw nila, mas lalo silang lumalalim. Politalak, usapang bayan, diretsong banat. Politalak. Ngayon, pag-uusapan natin yung sa ICC, pag-uusapan natin yung sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kung saan bumabaluktot na yung mga partido. At tila kinakampihan na po si BP Sara Duterte, di ba? At syempre yung mga bayani natin, na mga dating sundalo, mga ex-army and ex-marine, pag-uusapan natin yan. At syempre yung pag-usapan din natin yung mga nagpipilit tumakip po sa kanila, yung nagpipilit po na depensa ng administrasyon na ito, pero nangyayari lalo po silang napapahamak sa ginagawa nila. Ay nako, alam mo ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, basta ikaw ay doon ka lang sa katotohanan, lalabas at lalabas ang tunay na ng bayan. Yung tunay, yung katotohanan, yung hustisya sa ating bayan. Okay, pag-usapan na po natin ngayong araw na ito. At ito, simulan natin dito sa issue po ng ex-marine muna, yung kay Marcoleta. Ituloy lang natin ng bahagya. Kasi maganda yung sinabi niya dito, ulit-ulitin natin, idiin natin. Dito, napakaganda ho ng ito. Yung mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di ba? Ethical ban. Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Abay, bakit? Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Halimbawa lang. Ay, hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata kasi iba yung edi kapag sinabi nila gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. Sorry, Marcoleta. Alam mo naman, Senator. Si Pinky. Alam mo naman to si Pinky. Talaga naman ang pinagsisilbihan naman ito, hindi taong bayan, di ba? Baka yung niya, yung kanyang, ewan natin, ayoko lang magsalita, pero obvious naman mga kababayan kung sino pinagsisilbihan nito ni Senator Lacson, di ba? Tuloy natin. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan Baka ano lang yan Kahit anong kulay pa yan. Nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga Blue ribbon Hindi pwede yun. Sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oo. Kinuha mo sa akin Ay, naku po, patay. Mas magaling ka, di ba? Naku po, patay tayo dyan. Nagkahugutan na. Nagkahugutan na. Baka talaga Senator Marcoleta. Hindi, pero tama naman siya dito kinuha nyo, nilipat nyo. Actually, maganda na nga unang hearing pa lang, nakikita mo na yung direction pinakailaman ninyo. Di ba? Ibinigay dito sa kampo ni Tuta Soto. Di kita nyo nagawa, nangyari tuloy niya. Kasi ngayon, hirap na hirap sila kung paano pagtatakpan. Ngayon, saan? Hindi na tinatanong mo taong bayan. Ayun. Nag-prepare na siya ng meron nang ginawang report pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Abay, bakit? Bakit walang gustong pumirma? Aba? Pag ganun dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi hinihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. May bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Wala po pipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako, hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Bakit hindi nga pala kayo chairman? Ako pala ang tinatanong mo. Ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon na Senador Ivy... Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay.
Pera nila ito eh. Tama. Buwis nila ito eh. Tama. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Ayun, alam mo naman mga kababayan, di ba? So diyan, pinakikita talaga na etong si Lacson, tila umiiwas dito kasi, alam mo, si Lacson, mahilig ito sa conspiracy. Kahit noon pa sa mga komento, mahilig ito sa conspiracy. Hindi ko magets bakit ngayon, tila tameme siya. Dati pagka meron lang bumulong-bulong, iimbestigahan niya na. Ngayon, bakit hindi niya dalhin at imbestigahan? Hindi naman po sinasabi na paboran. Di ba? Hindi naman po yan sinasabi, paboran natin etong mga dating sundalo. Hindi naman po yan ang sinasabi. Hindi naman po sinasabi na kung ano-ano man. Ang sinasabi, imbestigahan natin. Di ba? Imbestigahan natin yung mga statement nila. Kabal, antindi ng akusasyon. Si Soto, Senate President. O bakit di nyo patawag dyan? O pwede nga ipahiya ni Soto. Di ba? Bakit ano? Kasi nga, alam na dis. Di ba? Yun lang naman yun eh. Huwag nga tayo magpalusot-lusot pa, alam na kagad natin yan. Eto, pag-usapan natin itong issue naman. Ito yan, kasi pinagbibintangan din eh. Pero napakaganda rin na sagot ni Senator Mike Defensor. Uy, pambira. Pwede. Senator Mike Defensor, dapat senator na lang tinakbo nito eh. Di ba? Ito. Kausapin na po natin ngayon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickbacks sa yun. projects. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa panayan po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo at tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang? Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, dalawang motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan, naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung Alam mo, ito yung talagang bagay na gustong-gusto ko dito sa issue nitong mga sundalo na ito. Kahit kung makikita ninyo yung interview namin doon sa kanilang abogado, ano sila pag tinanong mo, kung ano talaga yung totoo, whether it will appear na hindi maganda, pwedeng kulayan o pwedeng baliin, okay lang, basta sasabihin nila yung totoo. Di ba? Napaka-importante ho niyan mga kababayan. Hindi katulad nung iba na hindi makasagot pag tinanong mo. Nagparabagang nagtatago, parabagang meron silang tinatago. Dito, wala akong tinatago si Senator Mike Defensor. Ganda talaga Senator. Hindi totoo, di ba? Sabi niya, bakit pa sila mag-iimbestiga? Kung tawagan na lang nila ako, tanungin, ako yan, di ba? Ba't kailangan nyo pa mag-imbestiga? Kahit yung abogado, di ba, tinanong namin. Sabi, may isa akong ban, tapos nanghiram ako dito kay Defensor at may isa pa yung counselor. Diretsuhan kasi nga, again, because it is the truth. Therefore, sasabihin namin ng totoo. Hindi namin kailangan kung ano-ano pa, magmaang-maangan, ng kesyo hindi sa amin yan. Di ba? Sa ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi na of course maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano formal na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, maya naman kayo, ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Una pa nga, siya pa ang nagre-report. Tama. Kung sino yung mga dapat kasuhan. Tama. Sabi nila si Saldico, ang mastermind, sa paso ng gobyerno, sa ipinahin nila sa ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Tama. Yung pinaka-sinasabi lang mastermind ng sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Saldico dahil isang grupo sila dati. Magkakasama sila, chairman ng operation ni Saldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila TPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Alam mo, ang ganda ng paliwanag ni Mike Defensor doon Kasi, totoo yung Pangulo ang nagsabing talagang ikulong natin yung may kasalanan. Yan ang sinasabi niya, paulit-ulit, kulong natin ang may kasalanan, bla 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 bla. Tapos, nung nakita na talaga kung sino yung may kasalanan at sinasabi ngang si Saldico daw yun, isa daw yun. Ito, mga tauhan ni Saldico. Tapos, sinasabi pa nila noon, dapat managot si Saldico, makulong. Nung nagsalita yung mga tauhan natin, etong mga sundalo na ito, they are not protecting Saldico. Linawin natin yun. Hindi nila pinoprotektahan si Saldico. Kung hindi, itinuturo pa nga nila Sinasabi nila, inutusan kami ni Saldico mag-deliver dito. So hindi ligtas sa kaso dito si Saldico. So,
Akala ko ba, sabi mo Marcos, sabi mo Remulla, sabi nyo ICI, ang may kasalanan nitong flood control si Zaldico. O eto, mga nagsasabi na, si Zaldico nga nagutos sa amin. Biglang sasabihin nyo ngayon, sandali. Hindi kayo sundalo. Sandali. May problema kayo. Sandali. Patawa yan, hindi yan totoo. Porket nabanggit yung mga congressman at senador, biglang hindi na totoo. O, di ba? Kalokohan talaga. Ng cyber libel case laban po sa inyo si dating Senador Trillanes dahil sa pagdawit sa kanya sa $2 million mula kay Zaldico para sa ICC investigation. Paano niyo ito planong harapin? Una sa lahat, anytime harapin ko yan. Pero una sa lahat, ang nagsabi niyan ay yung mga sundalo. Galing sa mga sundalo, sila may bitbit ng pera, sila ang nagsabi. Maging yung mga witnesses sa ICI, sinasabi nila na sila nagdadala sa raffles, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. Tama. Wala akong kaalam-alam dyan. So yung mga sundalong to ang mga nagsalita. Ang dapat nga kasuhan, si Senator Trillanes kung totoo. Ang dapat nga kasuhan ay yung ICC ng mga prosecution team kung totoo ang ginawa nila. Dahil yun ay labag sa batas na para bang ginulo nila ang dapat na investigasyon dito sa kasong ito, inayos nila, minaniobra nila, para talagang makulong at makidnap si Pangulong Duterte. So, inuulit ko, ang mga salitang ito ay nanggaling sa mga sundalo na buong loob haharap sa anumang pandinig o anumang kaso na kailangan nilang harapin. Pero suportahan niyo po ang hakbang na ito. Sabi nga, lahat daw ng mga sumuporta dito ay kakasuhan. So, pero kung kasuhan mo kayo, kayo ay haharap naman, ano? Isipin mo naman, Connie, ngayon ini-interview mo ako. Ibig ba sabihin kasama ka sa destabilization? Hindi naman totoo yun, di ba? Gusto mong madinig ang aming side. Ang sundalo nagsasabi ng katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang side nila. Ito ang nagdi-deliver ng pera. Kaya dapat to, imbis na ipitin at gipitin itong mga sundalong to, talagang iharap, pakinggan nila, iharap nila sa kaso, under oath, kung nagsasabi ng totoo. Yo. Punta ko pa sundalo at ako mismo haharap kung ano ang Yan. nalaman ko dito sa isyong ito. Ayan. May question po yung timing kasi, no, nung paglantad ng ex-Marines ni Atty. Baligod. Oh. Bakit nga ba ngayon lamang daw itong nilabas? Para sa akin nga, Connie, dapat noon pa lumabas. Paglabas si Sergeant Cotesa at nagsalita si Congressman Saldi. Yung mga media, kung ako sa inyo makinig kayo sa interview sa SMNI, di ba? Ang problema kasi sa inyo, yayabang nyo eh. Kung nakikinig lang kayo sa interview ng SMNI, doon talagang tinanong namin yung mga hard questions sa abogado. Yung mga pagdududa dun sa abogado, tinanong namin at sinagot lahat yan. Bakit ngayon lang? Bakit patsi-patsi? Bakit ganito? Kasi alam nyo, napaka straightforward, hindi memorize, hindi scripted yung pagsagot ng abogado. Talagang dire-diretso. Sana nakikinig kayo para alam nyo yung mga tanong sa sagot. Mali, yung sagot sa tanong. Na totoo sinasabi ni Sergeant Cotesa, dapat sana lumabas na noon pa man itong mga sundalong to. Pero hindi ko hawak yung kanilang saloobin, hindi ko hawak kung kailan sila magsasalita. Pero sabi ko nga, siguro nagkakataon nga, hindi natin alam, no? Hindi ko alam ang timing ng dahig. Tapos yung referral ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang alam ko dapat last week pa yan na ini-refer nila. Nagkatugma-tugma, hindi ho namin kasalanan yan. At hindi ho nila dapat pagkaabalahan yung timing. Ang pagkaabalahan nila, ang katotohanan ng issue. Yo. Kung ba itong sinasabing delivery ng pera? Yo. Kung ba itong mga litrato? Yo. Kung ba itong mga video? Yo. Kung ba ang pananalita ng bawat sundalo na involved sa issue to? Yo. Sinabi niyo po na may panibagong grupo, no, ng former Marines na lalantad hawak ang ebidensya sa umano'y bribery scheme sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang inyong kinalaman naman dito? Bakit meron ho kayong knowledge about this first hand? Well, una sa lahat, nung magsimula kasi itong 18 mga sundalo, hindi ko talaga sila nakakausap. Maraming mga retired soldiers, ang alam ko, yung iba kausap nila, active ako, wala akong kausap sa kanila, na nagsasabi, eto lalabas, may mga lalabas na sundalo. And so later on, talagang ang kausap ng mga sundalo, isang retirado rin na sundalong kasamahan nila, kasama si Atty. Levy Baligod. At ang nadinig ko, ang pagkakasabi sa akin ni Atty. Levy, talagang may mga gusto Yun. So, ayan yung, na tayo nga naputol. lumalaban para sa bayan. Yun. Natin, inaalay natin. Yun. Ngayon nakita natin yung korupsyon na nakakapekto sa lahat. Talagang grabe ang nagiging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi tayo magsalita tungkol dito? Mahirap. Hindi basta-basta yan dahil nakataya buhay nila, Tsaka, ano ang motibo nila? Napakahirap kalabanin ng gobyerno ngayon. Kung ang motibo mo lang pera, kung ang motibo mo lang posisyon, napakahirap, walang power. Alam mo kung bakit? Meron ako narinig yung Dr. Quackwak. Naalala niyo si Dr. Quackwak? Si Dr. Quackwak yung albularyo ba yun? Si Dr. Quackwak, yung bida-bida na nagmamagaling pagdating sa COVID doon. Di ba? Sabi niya, kasi nag-comment siya, hindi ko nababanggitin dito kasi cloud chaser lang itong tao na ito. Nagpapapansin ito sa Banateros kasi lahat kami binabanatan dahil nga sa gustong sumikat nito kasi laos na to. Nagtago na to nga dati. Nagtago na itong animal na to. Tapos binabanatan niya si Sir Jack. Tapos napanood ko, sabi niya, ang hirit niya doon. Tsaka na kayo bumatikos, magmatapang, pag wala na si BBM daw. Tsaka na tayo kasi nakita nyo nga, ginawa doon sa inyong pinakapinuno na si Duterte. O, di ba? Dinala nga sa dahig. Alam mo kasi, bumabanat kami, it's not because of strategy. Ano magandang strategy? Babanat ba kami ngayon o hindi kami babanat? Hindi. Alam mo, tama siya dun eh. Tama siya, yung pinakapinuno nga namin,
o yung pinaka ina-admire namin, ay naandun sa dahig. Di ba? Tama siya, may punto siya doon. Pero the main point here, okay? Kahit na andoon si Pangulong Duterte, bumabanat kami, it's not because takot kami o di kaya because may nagbabayad sa amin. Kasi ayun na nga nandun na si Pangulong Duterte. So wala talaga kaming reason para magmatapang. Ba't namin ginagawa ito? Kasi sabi nga ni attorney, tinanong namin siya, di ba? Tinanong namin siya, what's the reason? Bakit sila lumabas? Alam mo, simple lang ang sagot niya Ito'y katungkulan natin bilang Pilipino. Hahayaan ba natin na bumagsak ang ating bansa? Ito'y ating katungkulan na lumabas at magsalita. Ito'y ating responsibilidad na ipaglaban ang ating bayan. Di ba? Ito nga yung sinasabi na ipaglalaban lang natin ang ating bayan dun sa katotohanan. Sasabihin nila may power kaya ginagawa ito kasi may motibo kayo. Wala kaming motibo. Kayang-kaya kaming ipakulong kung gugustuhin ng gobyerno. Sa totoo lang, kayang-kaya. Kita nyo naman na nangyayari sa lahat ng mga lumalaban sa administrasyon na ito. Di ba? Pinakukulong talaga. So kaya talaga Pero again, it is because for the love of country and our responsibility as a citizen of this country to tell the truth. Yun lang yun buhay ng pamilya nila. So, nung nagbuo sila ng grupo, siguro sabi nila, dapat marami tayo. At tama rin naman na marami sila. Kaya nilang depensa ng sarili nila kung sakaling may kaganapan o may gagawin laban sa kanila. Itong 12 naman, nagsabi na rin siguro, nasusunod kami. Ang alam ko, Connie, kung nare-recall mo, 90 lahat ang tao ni Saldico, 90, na may kinalaman sa lahat ng isyong to ng dalahan ng pera, bigayan ng pera, delivery, sa mga bahay-bahay at doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa townhomes na binabanggit nila. Okay, ano po ang relasyon nyo sa mga sinasabi nyong former Marines? Anong klase po ng tulong? Sabi nyo nga, you admitted it, na talagang sinusuportahan nyo sila. Ano ba yung mga binibigay nyo pong tulong sa kanila? As of the moment, meron daw bang financial itong kaakibat o na tulong pa? Paglilinaw dito sa pera, alam mo dito sa pera, kung tatanungin mo at may pagkakataon naman ko ni sana, dito rin sa inyo, makapagsalita sila, ino-offer nga sila ng mga pera, milyon-milyon, 10 million, bawat retrato, 10 million, ganito, umatras. And in fact, nasa affidavit nila yun na may sinumpaang salaysay na pinapapirma sa kanila. Totoo yan. And nais talaga nilang gawin yan. Pero yung pagtulong ko sa kanila, katulad yan, transportasyon, nung sila pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Marami pang tumutulong. Isa lang ako sa mga tumutulong sa kanila. And sinabi ko, patuloy akong tutulong sa kanila. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan yan. Ang dami niya, 18, may lalabas pa na 10. Hindi ganun kasimpleng pera ang pinag-usapan natin. Kumpara, yung kalaban natin, bilyon-bilyon yung kalaban. Tama. Di ba lahat ng mga nakatanggap ng pera, nais nilang patahimikin yung mga yan, ang dami ng pondo. Magkano yun? Yan. Yes, Connie. Kailan daw lalabas itong 10? Hindi ko talaga sigurado. Hopefully next week, no? Hopefully this week. Hindi ko talaga sigurado, pero pagka ito yung nangyari na, ipagbibigay alam ko sa inyo sa lalong madaling panahon. At binansagan din ho kayo ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro na Ador Mawanay 2.0. Si Mawanay po yung testigo nag-akusa dati kay Senador Ping Lacson, pero kalaunan ay binawi yung salaysay niya. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Alam mo, Connie, nung una ko nga marinig yan, of course kasama ko sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi ko talaga alam yung issue ng Ador Mawanay. So nung binasa ko, ito pala yung kaso ni General Victor Corpus ng ISAF ng panahon yun laban kay Senator Ping Lacson. Kaso nga, parang nadidikit nila yung issue o nagkakamali sila dahil yung issue sa akin noon, yung kay Udong Mahusay. Ito naman yung kidnapping na nangyari ko. Utangin ng yan. Mali-mali talaga to si Auntie Claire. Ibang tao yung kay Mike Defensor. Mali-mali ka na nga mag-English. Mali-mali pa yung info mo. Alam mo, Auntie Claire, ako hindi rin naman ako magaling mag-English. At least tama naman yung info na binibigay ko. Di ba? Mali ka na nga, di ka na nga marunong, bobo ka na nga sa English. Pati ba naman yung info, kabobohan pa din, di ka nagre-research. Mag-research ka naman. Ngayon mali Mali na English mo, mali pa to. Ano to? Ano pa alam mo sa buhay? Sumipsip, nang alam mo. Supposedly, kinidnap siya, tapos ako yung personal na kumuha kay Udong Mahusay. So parang nadidikit nila yung kwentuhan to. So yun yung nangyari ngayon. Kay Yussi Claire Castro, siguro, mensahe ko lang, mag-ingat-ingat sa mga gayon. Dahil nga sinasabi plant ng witness, never ko pong ginawa yan. At lalo na sa usaping ganito, hindi mo pwedeng paglaruan ang buhay ng mga tao, lalo na ng mga sundalo ng mga marino. Ang Office of the President, lalo sa kanya, ng Presidential Spokesperson, kinakatawan niya, tinirepresenta niya ang Pangulo at ang Palasyo ang Malacanang. So hindi siguro dapat basta-basta parang nagiging marites, parang kwentuhan sa palengke at sari-sari store, ang mga statement o mga Ay nako, tama ka dyan. Palingkera talaga yung babae na yan. Walang kwenta. Nakakahiya. Sabi nga ni BP Sara Duterte, nakakahiya sa buong mundo na meron tayong isang palingkerang chismosa, marites na tagapagsalita ng Pangulo. Sasabihin na naman nila, hindi tagapagsalita. Putang ina, hindi pala tagapagsalita. Di patahimikin nyo yan. Press secretary nga hindi pala. Ang exact term nila ay parang press officer. Alam mo, yung pangalan lang naman ng iba Press officer pa sila.
Pero the main description, anong pinagkaiba ng ginagawa ni ni Jose Claire Castro at nila Panelo nun at nila Harry Roque? Wala naman eh. Sino nag-o-orient sa mga bagong balita? Di ba siya din? Binago lang nila yung press officer kaysa sa press secretary. Kasi nga may secretary ang PCOO. Alam nyo kasi ganito yan. Talagang magulo yung structure dyan sa loob ng PCO. Dati magkahiwala yung office of the press secretary at saka PCO. Ngayon, parang ang ginawa, dinisolve na ata yung office of the secretary o press secretary at ginawa na lang under sa PCO. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng tawagin ang isang spokesperson na press secretary kasi may secretary, yung si Gomez, di ba? So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Ibig lang sabihin nun, iniba nyo lang yung pangalan pero same job description. Ayaw nyo man patawag na spokesperson kasi nga nadula si Marcos noon na ayoko na may spokesperson. So, kunwari na lang, hindi ka spokesperson pero the job description itself, spokesperson ka. Wala kayong pinagkaiba na ginagawa nila Panelo at ni Harry Roque noon. At nung pang mga nakaraang press secretary. Salita na galing sa atin. May mga lumalabas din ho ngayong loopholes o mga butas no, tulad ho ng hirap daw magpa-convert naman ng dollar, sobrang laki no, ng 800 billion pesos. So kayo Alam mo, katarantaduhan yan yung mahirap. Nasa gobyerno sila. Paano maging mahirap? Di ba yung mga, isipin nyo na lang ha, si Zaldico yan. Oh, yan ang parang talagang pinakahari dyan sa kamera aside from Speaker Romualdez eh. At imaginein mo ha, ganyan ka-powerful yan. Pera nang gagaling sa kanya sa lahat ng mga ano. Imaginein mo kung how power. Sabi ko nga, grabe yung power nitong taon to. To the point na yung kanyang security umaabot sa 100. Abay, batalyon na yun eh. Bakit ganun? Isa lang ibig sabihin nun, powerful tong mama na to. Yung USEC at mga assistant secretary nga nakaka-withdraw ng milyon-milyon sa land bank eh. Eto pa kaya makapagpalit lang ng dolyar? Kaduda-duda na? Tatawag lang yan eh. Pupunta dyan si Zaldico. Ay sorry, yung tao ko. Kaya si Zaldico tatawag. Pupunta yung tao ko dyan na kailangan ko ng ganitong 2 million o 10 million, 20 million na US dollar. Nasa gobyerno ka, tapos sasabihin, imposible. po ba naniniwala po kayo na 100% sa mga salaysay dito po ng mga binanggit ng former Marines, including na rin dun sa mga sinasabi na dinoktor daw yung picture ni ML Representative De Lima. Dahil nung mga panahon na yon na sinasabi nilang nakita po siya sa Ilocos, nakakulong naman siya. Alam mo yung binanggit ni Atty. Levy tungkol dito, at yan lang ikukoto. Ang sabi niya, nagkamali ako dun sa listahan na inilagay ko siya na para bang sitting congresswoman at the time. Pero kasi nga dapat hindi siya dun sa House of Representatives dahil hindi pa siya nakapuno panahon yun. Ang sinasabi niya, totoo na nakatanggap ng pera si Congresswoman Laila De Lima. Ngayon ang aking paniwala dyan, oposisyon, in the end, ang mga sundalo ang haharap kay Congresswoman De Lima. Saan nangyari ito? Kailan ibinigay sa kanila, sa kanya, ang perang yan? O doon pa rin sa mga miyembro o kinatawan ng Kongreso? At handa ang mga sundalo humarap dito. Kasi yun nga ang problema ko niya. Hindi, marami akong mga kaibigan sa Kongreso na nadamay dyan. Hindi ko sila pwedeng pakialaman. Hindi ko pwedeng sabihin, ilagay natin to, ito hindi natin ilagay. Dahil lalo pa yung magsususpecha na bakit ganun. May mga bagay o hindi mga inilalagay. Pagdating doon sa dolyar, ang sabi nila was $2 million, not $800 million. Yung binabanggit na pera, kinalkula lang nila yun, hindi naman eksakto. Kasi sinasabi ng mga sundalo, at ako mismo narinig ko to, kausap ko mismo yung mga sundalo, 3 times a week, nagdi-deliver sila. Minimum of 500 million to about 3 to 4 billion pesos maximum. Grabe, no? 3 beses kada isang linggo. Maririnig nyo yan. Pag kinausap nyo sila, siguro Connie, maganda na magkaroon din silang pagkakataon makapagsalita sa inyo na galing Bakit nila pagsasalitain? Sinabihan nila na may mga medyang bayaran. Bakit nila pagsasalitain? Di ba imposible na pagsalitain yan? Ay nako. sa kanilang nalalaman talaga. Again, etong mga taong to hindi involved sa corruption, hindi kasama sa anomalya o dun sa sindikato na sinasabi natin pagnanakaw, pero sila mismo yung nagdadala ng pera doon galing kay Zaldico o kung saan man. Kasi hindi ko rin alam kung kay Zaldico lang talaga, kung may mga delivery pang ibang pinanggalingan, dahil kasama sila kay Speaker Martin na grupo din eh. At ito ang sinasabi nilang katotohanan. At tingin ko dapat silang pakinggan, dapat suriin, at dapat talaga tingnan kung ano ang koneksyon nito sa nakawan na sinasabi natin dito sa ating bansa sa ngayon. Alright, maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay. Parang di naman nakinig yung media, no? Anak ng weteng, oo. Ay nako. Anyway, eto mapakalinaw ho. Nakita ninyo mga kababayan, nakita ninyo yung interview namin sa abogado. Nakita ninyo yung interview kay Mike Defensor. Nakikita ninyo na mararamdaman nyo kung nagsisinungaling, scripted ba? Dapat perfecto yung script eh. Hindi. Napaka alam mo yun, sasabihin talaga nila kung ano yung nalalaman nila, whether it doesn't look good, it looks good, basta importante, eto ang totoo, ito yung nangyari. Bahala na kayo ngayon. 'Di ba? Nung nagkamali sila tinanong natin yan eh, nagkamali ba yung kay De Lima? Hindi ba nakatanggap si De Lima? Ang nagkamali lang yung nilista na para bagang ganito. Naglista, sino yung mga nakatanggap na congressman? Naisama lang nila si De Lima. Kasi at this moment, at this time, si De Lima po ay congresswoman. Okay? Kaya nila naisama doon sa congresswoman. Pero
ang totoo nun, nakatanggap pa rin si De Lima, hindi nga lang siya congresswoman. Yun lang nagkamali. Di ba? Doon lang nagkamali. Nakatanggap pa rin. Di umano daw ha. Allegedly, according to Attorney Levy and the rest of the soldiers, nakatanggap. Yun nga lang, nailista sa Congress. Listahan ng mga congresswoman o congressman. Kaya medyo iba. Doon nagkamali. Ito, punta naman tayo dito. Yung umaatras na mga tumbong ng mga NUP at iba pang partido sa Kamara dahil sa pag-announce si VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente. We're beginning the year in a rather turbulent manner. And do you predict more turbulence? Yes, the early declaration of the Vice President will certainly create the turbulence you are referring to. And the situation of our economy aggravates the kind of political turbulence that we will be facing with. You know, Attorney Kaufman said that the prosecution's presentation was as worthless as the devalued peso. That was a political dig, right? Yes. His opening remarks from day one has really been zeroing into Filipino psyche and Filipino culture. I am surprised that he is very conversant of how Filipinos react and behave. Okay, well, some pundits might say, Malu, no, that Attorney Kaufman is also speaking to Filipinos because, of course, 2026 is shaping up to be a very turbulent year for politics. But, of course, we already know that VP Sara made an early announcement that she will run in 2028. We just also read a report that the NUP said or that they will not all be supporting the impeachment. Medyo magulo sila right now. Malabo sila. But, yun nga, but says, I wanted to trying to parse how their position. Oo, pero parang right now namamakas sa dalawang Oo, ilog. parang ganun. Ayaw. Because Malu also wrote an editorial the other day and she said fragmentation will favor Vice President Duterte, whereas coalition will make her more vulnerable. What Can you elaborate? can you elaborate? And are you Yeah. seeing that fragmentation? I was surprised initially of the position taken by NUP and that it has to be explained by Congressman Ronnie Puno. I thought that was sealed. And then today we have various members saying a different tune. I think we will see before Monday certain political parties meeting and figuring out how they will be acting on Monday, whether they'll be very active. Alam mo, sana talaga makulong din yung mga tumanggap na mga congressman eh. Lalong-lalo na yun doon sa Quadcom. Sana talaga makulong itong mga animal na to eh. The Justice Level Committee or just wait for the plenary. So we will see definite changes and certain political party positions that will be made as we hit Monday. And that, yes, consolidation would be a problem for the Vice President because that would mean all political parties would be joining forces, whereas fragmentation would lead to his base solidifying. And it's too early to say whether it will lead to fragmentation or consolidation. Just, if you look at the way they are signaling, they meaning the political parties, it would appear that they are reacting, and they have been reacting since she announced her decision or intention to run. So my sense is they are looking at how the public will come in the fray, considering her strength really belongs to the ordinary Filipinos, not to a political party, because she's not a member of any political party right now. So the signaling would be both for the oligarch-backed political parties, as well as those who have terms that allows them to run for 2028. Okay, but would an alliance of the BBM administration and the traditional opposition not be far-fetched? Yeah, it's going to be very hard. As you very well know, when you talk of alliance, you need the rules of engagement. When you say the pink, the yellow, and the Makabayan will be joining forces with the Marcoses, the main trigger points there would be how they be alliance partners. Like what former Senate President Frank Drilon said. It all begins with how do we ensure that we are able to field a competitive candidate and that the alliance will hold. When you're talking about coalition, Grabe, no? Alam mo dito, pinapakita talaga eh. Huwag na natin ituloy ito dahil medyo English speaking si Ma'am Malu dito. Kailangan kasi ipaliwanag natin ito. Ano ba nangyayari? Alam mo, ganito yan eh. Sa politika kasi, etong sabi nga nila etong Congress, ang pinaka-political animal ang tawag nila dyan eh. Sila yung pinaka baliktaran. Naalala nyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Ininsulto pa nga ni Pangulong Duterte yan eh. Wala naman sumuporta sa akin dito eh. Ganun lang sinabi ni Pangulong Duterte. Tapos, lahat nagbaliktaran, lahat ng PDP. Ganun naman lagi. Yung iba nun bumabatikos kay Marcos. Ngayon lahat sip-sip kay Marcos kasi si Romualdez.
Kasi honestly, itong bayan natin, hindi naman talaga bayan ito ng mga congressman na gusto magserbisyo sa bayan. Etong mga congressman na hinalal ninyo at hinalal natin, mga gusto lang naman magpayaman. Hindi naman talaga para magrepresenta ng mga kanilang distrito o di kaya naman ng kanilang sekta dahil sa party list o nasasakupan. Ito ay mga nagpapayaman lang at gusto lang namang kumita at magkapera at magka-prestige. Kasi the mere fact, para manalo kang congressman, you really have to spend so much money. So, eto, siguro mga 10% lang. Ako sa tingin ko, 10% lang dyan sa Congress ang para sa bayan. Yung talagang nandyan kasi gusto magsilbi. Baka nga walang 10%, baka 5% lang. Yung mga katarantaduhan, yung mga kabayan, hindi naman sila nandyan dahil gusto nila magsilbi sa bayan. Yun para magsilbi dun sa mga kasama nila sa bundok. Pag kumita sila, kasi mahina na nga ang pangingikil ng mga kasamahan nilang NPA, kaya dyan na lang sila kumukuha ng pera sa budget sa Kamara. Hindi kayo nagtataka? Ang bait-bait nila nung merong pang nandiyan pa si Romualdez. Pero nung nagkabukingan na sa korupsyon, bigla na silang lumayo. Kasi alam nilang wala na sila makukuha eh. Ganyan yung mga hindot na yan. Ganyan yung mga yan. Hindi naman talaga tunay na makabayan yan eh. Ngayon tuloy, dahil nagdeklara na nga si VP Sara Duterte tatakbo, marami na dyan nangangatog. Kita nyo, hindi na sila pipirma ng impeachment, di ba? Hindi na sila gagalaw. Bakit? Dati, atat-atat kayo ah. Ngayon, sinasabi ninyo, hindi na kayo gagalaw. Oh. Kita ninyo? Although itong Makabayan Black, meron pa silang huling baraha. Politala.